Ninakaw niya ang lahat, pati ang aking dangal. Habang nagpapakahirap ako sa kusina para sa kanyang handaan, nasa sala siya, nagyayabang at niyayakap ang ibang babae. Katulong lang siya, pabigat sa buhay ko. Walang awang idineklara niya sa harap ng libu-libong manonood. Pinalayas niya ako sa gitna ng bagyo. Hindi alam na ang basang sisiw na itinaboy niya ay isang agilang babalik para wasakin siya. Handa na ba siyang harapin ang impyernong ginawa niya? Bakit ko pa ba itatago? Ang totoo, matagal ko nang gustong sabihin ito sa inyong lahat. My life would be so much better if I didn't have such a useless wife. Para na lang siyang basahang nakasabit sa bahay na ito. Pabigat, walang alam gawin, kundi ang maglinis at magluto. She's not a partner, she's just a burden. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila mga talim na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Sa gitna ng usok na nanggagaling sa malaking kawa ng kare-kare, nanigas si Teresa. Ang kanyang mga kamay na kanina pa, walang tigil sa paghahalo, ay biglang nanghina. Hawak niya ang sandok, ngunit ang pakiramdam niya ay parang nakahawak siya sa isang nagbabagang bakal na unti-unting pumapaso sa kanyang katinoan. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang tawanan ni Ricardo at Vanessa. Naririnig niya ang mga notifications mula sa cellphone ni Vanessa, mga likes, puso at komento mula sa libu-libong tao na nanonood ng kanilang live stream. Habang si Teresa ay nagtiis na hindi bumili ng bagong tsinelas para lamang may maipambili ng pinakasariwang karne at mga rekado para sa selebrasyon ng promosyon ni Ricardo, ang lalaking minahal niya nang higit sa sarili ay tinatawag siyang basura sa harap ng buong mundo. Ang init ng kalan ay hindi kasimbagsik ng lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang nilunok ang bara sa kanyang lalamunan, ngunit ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa malinis na sahig ng kusina, mga tahimik na saksi sa kanyang pagkadurog. Teresa, ano ba? Tapos na ba ang pagkain? Nagugutom na ang mga guests ko. Ang malakas at mapang-insultong boses ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Pumasok ang matanda sa kusina, suot ang kanyang mamahaling alahas na alam ni Teresa na binili mula sa kanyang mga lihim na pagtitipid. Hindi makasagot si Teresa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa kanyang isip, nagpaulit-ulit ang mga salita ni Ricardo. Pabigat, basahan, burden. Ito ba ang kapalit ng 5 taon ng paglilingkod? Ito ba ang halaga ng pagtalikod niya sa kanyang tunay na pangalan para lamang maging isang asawang sumusuporta sa bawat pangarap ng lalaking ito? Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang sandok. Hindi niya napansin na dumaos-dos ito sa gilid ng kawa at lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanina pa sumasampal sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang puso. Lumabas siya sa sala, dala ang huling putahe. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa init ng kusina. Ang kanyang lumang duster ay may mantsa ng sarsa. Tumigil ang mundo ni Teresa nang makita niya si Ricardo na nakaluhod sa harap ni Vanessa. Hawak ni Ricardo ang isang kumikinang na kwintas na ginto, ang kwintas na pinag-ipunan ni Teresa sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga ginawang kakanin sa kalsada. Ang kwintas na akala niya ay ibibigay ni Ricardo sa kanya bilang regalo sa kanilang anibersaryo. This is for you, Vanessa. You are the only woman who deserves to be by my side as a future general. Sabi ni Ricardo habang isinusuot ang kwintas sa leeg ng babaeng nakangiti ng matitindi sa kamera. Nabitawan ni Teresa ang platong hawak niya. Ang pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nagkakaluray-luray.
Tumingin si Ricardo sa kanya. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang tingin ng matinding pagkadiri ang ibinigay nito sa kanya. See? This is what I'm talking about. Napaka-clumsy. Napakawalang silbi. Sabi ni Ricardo sa livestream. Pagkatapos ay humarap siya kay Teresa. Ang kanyang muka ay naging parang sa isang demonyo. Get out na Teresa. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. You're ruining the mood. Lumayas ka na sa bahay ko bago ko pakalad ka rin ang katawan mong mabaho palabas. Isang hakbang, dalawang hakbang. Itinulak siya ni Ricardo patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay tila isang nagngangalit na dagat. Habang isinasara ni Ricardo ang pinto sa harap ng kanyang mukha, ang huling nakita ni Teresa ay ang mapang-uyam na ngiti ni Vanessa at ang malamig na mga mata ng lalaking itinuring niyang mundo. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa, walang dala at walang matitirhan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso na tila isang huling babala. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Isang tanong na may dalang pait at galit. Sino ba talaga ang nawalan sa gabing ito? Patay na ang babaeng naniwala sa mga pangako mo, Ricardo. Ang babaeng iniwan mo sa gitna ng ulan ay hindi na muling babalik para magmakaawa sa iyo. Ang bawat hakbang ni Teresa sa madilim at madulas na kalsada ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng kanyang sariling libingan. Ang tubig ulan na humahampas sa kanyang mukha ay kasing lamig ng bangkay, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang lamig ng katotohanang ang 5 taon ng kanyang buhay ay itinapon lamang sa basura. Ang putik sa kalsada ay kumapit sa kanyang kupas na duster. Tila hinihila siya pababa. Ngunit ang bawat pagtitisod niya ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang mga binti. Wala siyang dalang kahit ano, kahit isang barya o tsinelas. Ngunit dala-dala niya ang bigat ng 1,000 pagtataksil. Habang naglalakad siya sa gitna ng marangyang subdibisyon patungo sa dulo ng kalsada, naalala ni Teresa ang lahat. Naalala niya kung paano niya tiniis ang bulyaw ni Doña Carmen tuwing umaga dahil lamang sa kulang ng 1 sentimo ang sukli mula sa palengke. Naalala niya kung paano niya pinagtakpan ang mga gabi na umuuwi si Ricardo na amoy alak at pabango ng ibang babae, iniisip na pagod lamang ito sa trabaho. Ang lahat ng pagpapakasakit na yon, ang lahat ng paglunok niya sa kanyang sariling dangal, ay nagtapos lamang sa isang live stream kung saan ginawa siyang katatawanan ng buong mundo. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na himig na tila nanunumbat sa kanyang pagiging tanga. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakad niya palayo sa bahay ni Ricardo, ang luhang kanina ay hindi maubos-ubos ay unti-unting natutuyo, pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Teresa na handang maging basahan. Siya ang Teresa na nakalimutan ng lahat na may dugong bughaw na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Huminto siya sa tapat ng isang naglalakihang gate na gawa sa purong bakal. May mga ukit ng agila na sumisimbolo sa kapangyarihan. Ito ang lugar na ipinangako niyang hindi na niya babalikan dahil sa pag-ibig. Ngunit ito rin ang tanging lugar na tatanggap sa kanya ngayong dinurog siya ng pag-ibig na yon. Ang mga gwardiyang nakauniporme ay agad na tumayo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng pagtataka. Sa nakitang basang babae ay biglang napalitan ng matinding gulat at takot nang makita ang mukha ni Teresa sa ilalim ng liwanag ng poste. Ma'am Teresa, ang nauutal na sambit ng isa sa mga gwardiya. Hindi na hinintay ni Teresa ang kanilang sagot. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa malawak na hardin kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng jasmine ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansion ay nagiiwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet, ngunit wala siyang pakialam. Sa dulo ng malawak na hagdanan,
Nakatayo ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit ang tindig ay kasing tatag pa rin ng isang pader. Si General Antonio, ang lalaking kinatatakutan ng buong bansa, ang lalaking sa isang kumpas lang ng kamay ay kayang magpabagsak ng mga tiwali. Ay nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa kanyang nag-iisang anak na babae. Anak? Ang paos na tinig ng general. Mabilis itong bumaba at niyakap si Teresa ng mahigpit. Ang init ng yakap ng kanyang ama ay tila isang gamot sa kanyang nanunuyot na kaluluwa. Sa loob ng yakap na yon, doon lamang hinayaan ni Teresa ang kanyang sarili na manginig muli. Papa, ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin. Ang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng katarungan. Galit na humiwalay ang general. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na kayang tumupok sa sino man. Sino? Sino ang gumawa nito sa'yo? Sasabog ang ulo ng Ricardo na yan bago sumikat ang araw. Tatawagan ko ang lahat ng unit. Kakaladkarin ko siya rito sa harapan mo. Kinuha ng general ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Ngunit bago pa man makadiyal ang ama, itinaas ni Teresa ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa bagyo sa labas. Huwag papa, hindi ganoon. Ang malamig na sabi ni Teresa. Tumayo siya ng tuwid. Hinawi ang kanyang basang buhok mula sa kanyang mukha. Ang pumatay sa kanya ay masyadong madaling parusa. Gusto kong makita niya kung paano gumuho ang mundong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Gusto kong siya mismo ang makaramdam kung paano itaboy, insultuhin at tratuhin na parang dumi sa kalsada. Tinitigan ng general ang kanyang anak. Nakita niya sa mga mata ni Teresa ang sarili niyang refleksyon. Ang talino at bagsik ng isang leader na hindi marunong sumuko. Ano ang gusto mong gawin ko, Teresa? Ibalik mo ako sa serbisyo, Papa. Ibalik mo ang Lieutenant Colonel na tinalikuran ko 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago sa anino ng iyong pangalan. Gusto kong ako ang humawak sa CIDG Special Task Force. Gusto kong ako mismo ang maging commanding officer ni Ricardo. 1 buwan ang lumipas. Sa loob ng presinto ng pulisya, ang hangin ay puno ng amoy ng kape at tunog ng mga makinilya. Si Ricardo ay nakaupo sa kanyang bagong opisina. Suot ang kanyang pinakabagong uniforme, nagmamayabang sa harap ng kanyang mga tauhan tungkol sa kanyang nalalapit na promosyon. Ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang tawang puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Cheers para sa ating bagong major! Ang sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan. Itinaas ni Ricardo ang kanyang baso. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano para sa marangyang buhay nila ni Vanessa. Nakalimutan na niya ang babaeng pinalayas niya sa ulan. Para sa kanya, si Teresa ay isa na lamang masamang panaginip na wala ng puwang sa kanyang tagumpay. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Ang tunog ng mga takong sa semento ay tila isang marching drum na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang tao. Ang lahat ng mga opisyal ay biglang napatayo at sumaludo. Pumasok ang isang babae. Suot nito ang isang lieutenant colonel uniform na saktong-sakto sa kanyang hubog. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent lights. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at ganda na tila isang diyosa ng digmaan. Halos mabitawan ni Ricardo ang kanyang baso. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang Teresa na madungis, hindi ang Teresa na amoy kusina, at lalong hindi ang Teresa na basang-basa sa ulan. Ito ang Teresa na nakatingin sa kanya ng may malamig na ngiti. Isang ngiti na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera.
Good morning, officers. Ang boses ni Teresa ay malinaw at matatag. Walang kahit anong bakas ng nakaraan. I am Lieutenant Colonel Teresa Valderrama Antonio, your new commanding officer for the Special Investigation Task Force. At simula sa araw na ito, lahat ng inyong galaw, lahat ng inyong report, at lahat ng inyong sikreto ay dadaan sa ilalim ng aking mga kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo na ngayon ay nanlalaki sa takot. Major Ricardo, balita ko ay nagdiriwang ka? Sayang naman. Dahil ang unang assignment mo ay ang i-audit ang sarili mong pondo mula sa nakaraang 3 taon. I hope you're ready because I am very, very meticulous. Naiwang nakatayo si Ricardo, nanginginig ang mga tuhod, habang ang lamig ng aircon sa loob ng presinto ay tila naging kasing lamig ng gabing pinalayas niya si Teresa. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na si Teresa ang talo. Ang bawat tibok ng puso ni Ricardo ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Ang silid na dati ay puno ng tawanan at pagyayabang ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo nang magtama ang kanilang mga paningin. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon na may mga bituin sa balikat at suot, ang isang unipormeng tila sadyang ginawa para sa isang reyna, ay ang babaeng kinaladkad niya sa ulan. 1 buwan lang ang nakalilipas. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na niya maitago. Ang baso ng tubig na hawak niya ay lumilikha ng maliliit na alon. Sumasalamin sa takot na unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Lieutenant, Colonel, ang pabulong na sambit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing gasgas ng buhangin at ang bawat laway na nilulunok niya ay parang may kasamang tinik. Hindi siya pinansin ni Teresa. Sa halip, naglakad ang babae patungo sa gitna ng silid nang may dahan-dahang hakbang na puno ng kontrol. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang metronome na nagbibilang ng natitirang oras ni Ricardo sa serbisyo. Tumingin si Teresa sa paligid, sa mga opisyal na hanggang ngayon ay hindi pa rin maibaba ang kanilang mga kamay mula sa pagsaludo. At ease, ang malamig na utos ni Teresa. Isang simpleng salita, ngunit ang kapangyarihang dala nito ay tila isang malamig na hanging dumaan sa buong pasilyo. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Suot ang isang hapit na pulang damit at hawak ang kanyang mamahaling cellphone. Naka-video pa rin para sa kanyang daily vlog. Ricardo, babe! Bakit ang tahimik dito? At sino itong babaeng naka-costume ng Napatigil si Vanessa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kislap ng kayabangan ay unting nanlaki nang makilala ang mukha ni Teresa. Teresa, anong ginagawa mo rito? At bakit ka nakasuot ng ganyan? Nagnakaw ka ba ng uniforme para lang guluhin kami? Ang tawa ni Vanessa ay pilit at puno ng kaba. Ngunit wala siyang nakuhang suporta mula sa mga pulis sa paligid. Isang matangkad at matipunong lalaki ang humakbang mula sa likuran ni Teresa. Si Kapitan Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang pader na nagpoprotekta sa kanyang commander. Ma'am, shall I escort the civilian out? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto kay Teresa. Ang tingin niya kay Vanessa ay tila nakakita ng isang insektong dapat lang nawalisin sa sahig. Not yet, Captain Gabriel. Sagot ni Teresa nang hindi inaalis ang tingin kay Ricardo. I want them to hear this clearly. Naglakad si Teresa palapit kay Ricardo hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo nila. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Teresa ay humalo sa amoy ng pawis ni Ricardo. Naalala ni Ricardo kung paano niya tinawag na mabaho si Teresa noong gabi ng ulan. Ngunit ngayon, siya ang mukhang marumi sa harap ng kanyang dating asawa. Major Ricardo, simula ni Teresa, ang bawat pantig ay tila isang hiwa ng scalpel. 5 taon akong naging anino sa likod mo
Tiniis ko ang bawat insulto ninyong mag-ina dahil inakala ko na ang pag-ibig ay sapat na para sa isang pamilya. Ngunit nagkamali ako. Ang pag-ibig sa isang taong walang dangal ay isang malaking pagkakamali na hinding-hindi ko na uulitin. Teresa, mag-usap tayo. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na anak ka ng general. Ang nauutal na depensa ni Ricardo, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang dignidad. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang ama ko para tratuhin mo ako bilang tao, Ricardo. Putol ni Teresa sa kanya. At wag na wag mo akong tatawagin sa pangalan ko lang. Sa loob ng gusaling ito, ako ang iyong commanding officer. You will address me as ma'am or colonel. Is that understood? Napayuko si Ricardo. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng hiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Yes, ma'am. Lumingon si Teresa kay Vanessa na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gilid. At ikaw, Miss Vanessa, ang pagpasok sa isang restricted government facility nang walang permit ay may kaukulang parusa. At ang pagkuha ng video sa loob ng aking opisina nang walang pahintulot ay isang paglabag sa seguridad. Ibigay mo ang cellphone mo kay Kapitan Gabriel. Ano? Hindi mo pwedeng gawin ito. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang sigaw ni Vanessa pilit na nagpapakatapang. Isang hakbang ang ginawa ni Gabriel patungo kay Vanessa. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na para mapatahimik ang babae. Marang kinuha ni Gabriel ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Vanessa. I don't care who your father is, sabi ni Teresa habang nakatalikod na at naglalakad patungo sa kanyang bagong mesa. Dahil simula ngayong araw, ang bawat galaw ni Ricardo, ang bawat sentimong pumasok sa account nyo, at ang bawat iligal na transaksyong ginawa nyo ay dadaan sa ilalim ng aking investigasyon. I didn't come here for revenge, Ricardo. I came here for justice. Inilapag ni Teresa ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay tila isang hatol na nagpayanig sa buong silid. Ito ang mga record ng Intelligence Fund na nawawala sa unit mo sa loob ng nakaraang 2 taon. You have 24 hours to explain these discrepancies. Kapag hindi mo nagawa, ikaw mismo ang magpaposa sa sarili mo. Naramdaman ni Ricardo ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mundong itinayo niya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng panlilinlang at pagtapak sa ibang tao ay unti nang nagkakaroon ng malalaking lamat. Tumingin siya kay Vanessa, ngunit ang babae ay abala sa pag-iwas ng tingin. Tila iniisip na kung paano ililigtas ang sarili nito. Lumingon muli si Teresa kay Gabriel. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pagtango ng pagkilala at tiwala. Lumapit si Gabriel at marahang inayos ang pluma sa ibabaw ng mesa ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng kolonel, isang tahimik na suporta na nakita ni Ricardo at nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kirot sa dibdib. Dismissed, ang huling sabi ni Teresa. Habang naglalakad palabas ng opisina si Ricardo, tila bawat mata ng kanyang mga tauhan ay nakatusok sa kanyang likuran. Ang bawat bulungan sa pasilyo ay tila mga tawa na nanunumbat sa kanyang pagiging huna. Ngunit ang mas matinding takot niya ay ang tunog ng pagring ng kanyang sariling telepono sa loob ng bulsa. Pagtingin niya, ang pangalan ng kanyang ina na si Doña Carmen ang nakalagay. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Ricardo, anak, tulungan mo ako. May mga taong narito sa bahay kinukuha ang mga gamit natin. Sinasabi nilang hindi na sa atin ang lupang ito. Ano ang nangyayari? Ang hysterical na sigaw ng matanda sa kabilang linya. Napahinto si Ricardo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat pangarap niya ay tila naging abo sa loob lamang ng isang oras. Ang anino ni Teresa ay tila isang malaking pader na unti-unting bumabagsak sa kanya at sa pagkakataong ito, wala siyang mapagtataguan. Akala niyo ba
ay ganoon kadali ang lahat? Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin, ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata, ay may katapat na halaga na ngayon ay kailangan ninyong bayaran. Ang tinig ni Teresa ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kanyang opisina. Ngunit sa kabilang dulo ng telepono ni Ricardo, ang tanging naririnig ay ang hysterical na hiyaw ni Doña Carmen. Sa loob ng hallway ng presinto, napasandal si Ricardo sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang cellphone. Sa isip niya, nakikita niya ang kanyang ina na nagwawala sa gitna ng sala. Pilit na pinipigilan ang mga lalaking kumuha ng kanilang mga gamit. Ricardo, gawin mo ang paraan. Ang mga alahas ko, ang mga gamit natin, kinukuha nila. Sabihin mo sa kanila na anak kita. Sabihin mo sa kanila na major ka. Ang sigaw ni Doña Carmen, ang boses nito ay puno ng desperasyon at hindi matanggap na katotohanan. Hindi makasagot si Ricardo. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang babaeng dati nilang inaalipusta ay siya na ngayong may hawak ng kanilang leeg? Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at muling tumingin sa pinto ng opisina ni Teresa. Alam niya, ito na ang simula ng kanyang impyerno. Samantala, sa loob ng mansyon na dati ay itinuturing ni Teresa na bilangguan, ang kaguluhan ay hindi na mapigilan. Si Doña Carmen ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang pinapanood ang mga sheriff na naglalagay ng mga dilaw na tape sa kanyang mga mamahaling muebles, ang bawat gamit na kinuha, ang malaking telebisyon, ang mga sofa na galing pa sa ibang bansa, at ang mga dekorasyong kristal ay tila mga piraso ng kanyang pagkatao na unti-unting tinatanggal. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang anak ko ay isang major. Idedemad ako kayo. Ang sigaw ng matanda. Ngunit ang mga opisyal ay hindi man lang siya tinitingnan. Sila ay sumusunod lamang sa utos ng batas. At ang batas na iyon ay may pangalang Teresa Valderrama Antonio. Hindi na nakapaghintay si Doña Carmen. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa presinto. Wala na siyang pakialam kung anong oras na. Ang tanging nasa isip niya ay ang saktan at hiyain ng babaeng sa tingin niya ay may kasalanan ng lahat ng ito. Pagdating sa presinto, tila isang bagyo ang pumasok sa lobby. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang ni Doña Carmen sa semento ay tila isang babala ng paparating na gulo. Nasaan ang babaeng yan? Nasaan ang ahas na yan? Ang sigaw niya. Hindi alintana ang mga pulis na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Nakarating siya sa tapat ng opisina ni Teresa. Akma niyang itutulak ang pinto nang biglang humarang ang isang matipunong katawan. Si Kapitan Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bato at ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong hiyaw. Umalis ka sa dadaan ko, bata. Gusto kong kausapin ang malanding asawa ng anak ko. Ang singhal ni Doña Carmen, itinaas ang kanyang kamay para sampalin si Gabriel sa tindi ng kanyang galit. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng matanda sa mukha ni Gabriel, mabilis na nahuli ng kapitan ang kanyang pulso. Hindi ito masakit, ngunit ang higpit ng pagkakahawak ni Gabriel ay sapat na para maramdaman ni Doña Carmen ang kanyang sariling kahinaan. Madam, I suggest you lower your voice. You are in a government facility, and I will not hesitate to arrest you for scandal and obstruction of justice. Ang malamig na sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Bumukas ang pinto. Lumabas si Teresa, suot ang kanyang maayos na uniforme. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan mula ulo hanggang paa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa na lamang ang makikita rito. Bitiwan mo siya, Gabriel. Ang utos ni Teresa. Hayaan mo siyang pumasok. Pumasok si Doña Carmen sa loob ng opisina. Tila isang hayop na nakawala sa hawla. Teresa,
Anong karapatan mong kunin ang bahay namin? Anong karapatan mong pakialaman ang mga ari-arian ni Ricardo? Ganyan ka ba talaga, kawalang hiya? Pagkatapos kang pakainin at patirahin sa bahay namin, ito ang igaganti mo? Naupo si Teresa sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang kilos ay puno ng dignidad. Inilabas niya ang isang asul na folder at inilapag ito sa harap ni Doña Carmen. Basahin mo yan, madam. Lahat ng utang mo sa pagsusugal, lahat ng mga sangla mo na hindi mo na natubos, at lahat ng mga utang ni Ricardo sa mga loan sharks para suportahan ang luho ni Vanessa. Ako ang bumili ng lahat ng yan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, madam, hindi na gobyerno o bangko ang may-ari ng bahay na tinitirhan nyo. Ako na ang nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng bahay na yan. At dahil pinalayas nyo ako sa gitna ng ulan nang walang dalang kahit ni ano, ginagawa ko lang ang nararapat. You have exactly 2 hours to pack your clothes. Pagkatapos nyon, hinding-hindi na kayo makakatapak. Muli sa lupang yon. Nanghina ang mga tuhod ni Doña Carmen. Napaupo siya sa upuan, ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tila isang bula na biglang pumutok. Teresa, anak, wag mo naman kaming gawin nito. Wala kaming mapupuntahan. Ang anak ko, si Ricardo. Wag mo akong tawaging anak dahil hindi mo ako itinuring na anak nung nagmamakaawa ako sa iyo. Ang putol ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang talim ng yelo. At tungkol kay Ricardo, mas mabuting asikasuhin mo ang pag-iimpake nyo dahil ang anak mo ay abala sa pagpapaliwanag kung nasaan ang 5 milyong pisong pondo ng intelligence unit na biglang nawala. Sa labas ng pinto, nakikinig si Ricardo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Teresa ay tila isang pako sa kanyang sariling kabaong. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, hindi dahil sa nasaktan niya si Teresa, kundi dahil sa napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang nawala. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa loob ng opisina. Lumapit si Gabriel kay Teresa at inilapag ang isang mainit na tasa ng kape sa kanyang mesa. Ang simpleng kilos na yon, ang tahimik na pag-aalaga ni Gabriel, ay tila isang sampal kay Ricardo. Naalala niya kung paano niya laging sinisigawan si Teresa para sa kape. Ngunit ngayon, si Teresa ay pinagsisilbihan ng isang lalaking mas matikas at mas kagalang-galang kaysa sa kanya. Gabriel, pakitawagan ang mga tauhan sa labas. Siguraduhin na maayos na mailalabas ang lahat ng gamit nila. Wala akong gustong maiwan na kahit anong alaala nila sa bahay ko. Ang utos ni Teresa habang marahang iniinom ang kanyang kape. Dahan-dahang tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng matinding hiya. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, tila bawat pulis na nadadaanan niya ay nakatingin sa kanyang kabiguan. Ang babaeng dati ay kung sino, kung umasta, ay isa na lamang ngayong matandang walang tahanan. Ngunit habang papaalis ang matanda, napansin ni Gabriel ang isang bagay sa record ng mga utang ni Doña Carmen. Isang piraso ng papel na nakasingit sa likod ng folder. Kinuha niya ito at ipinakita kay Teresa. Colonel, tingnan niyo ito. May isa pang pangalan na nakalista rito bilang garantor ng huling utang ni Ricardo. Hindi ito si Vanessa, ang bulong ni Gabriel. Tiningnan ni Teresa ang pangalan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa gulat. Isang pangalan ng isang mataas na opisyal sa gobyerno. Isang tao na hindi niya inakalang magkakaroon ng koneksyon sa isang major na katulad ni Ricardo. Mukhang mas malalim ang hukay na kinahuhulugan ni Ricardo kaysa sa inakala natin. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Keep this confidential, Gabriel. Huwag mong hahayaang malaman ni Ricardo na alam na natin ang tungkol dito. Bakit mo ba ginagawa ito sa amin, Teresa? Alam ko nagkamali ako. Pero tao lang din ako. Natutukso, nagkakamali.
Ngunit hindi mo ba naisip ang lahat ng pinagsamahan natin bago dumating ang gabi na yon? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito bilang mag-asawa pa rin? Ang tinig ni Ricardo ay puno ng panginginig. Isang tunog na dati ay nagpapalambot sa puso ni Teresa. Ngunit ngayon ay tila isang gasgas na plakang wala nang saysay sa kanyang pandinig. Pumasok si Ricardo sa loob ng opisina ni Teresa nang walang pahintulot. Dala ang isang supot ng mainit na siopaw at mami mula sa paboritong kainan nila noong nagsisimula pa lamang sila. Ang amoy ng pagkain ay pumuno sa silid, isang amoy na sadyang ginamit ni Ricardo para gisingin ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Ipinatong ni Ricardo ang supot sa ibabaw ng mesa ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tila kulang sa tulog, at ang kanyang tindig ay hindi na kasing tatag ng dati. Dinalhan kita nito. Alam ko, hindi ka pa kumakain. Ito ang paborito mo noong wala pa tayong pera, noong nangangarap pa lang tayo na magkakaroon tayo ng sariling bahay. Teresa, please, look at me. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang tingin mula sa mga dokumentong binabasa niya. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong init ng pagkain o ng mga pekeng luha ni Ricardo. Tiningnan niya ang supot ng pagkain. Pagkatapos ay muling tumitig ng diretso sa mga mata ng lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamatinding pighati. Ang paborito ko? Ang mahinahong tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Hindi ko ito paborito, Ricardo. Kinakain ko lang ito noon dahil ito lang ang kaya ng bulsa mo at ayaw kong mapahiya ka. Kinakain ko ito dahil mas iniisip ko ang budget natin kaysa sa sarili kong kagustuhan. Ang problema sa'yo, kahit kailan ay hindi mo talaga ako kinilala. Ang nakita mo lang ay ang version ko na handang magsakripisyo para sa'yo. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang plano na gamitin ang nostalgia ay tila bumalik sa kanya bilang isang matinding sampal. Teresa, nabulag lang ako. Si Vanessa, siya ang lumapit sa akin. Ginulo niya ang isip ko. Akala ko, hindi mo na ako mahal dahil palagi ka na lang nakatuon sa gawaing bahay. I felt neglected. Para na lang tayong roommates sa sarili nating bahay. Nahanap ko kay Vanessa ang atensyon na hindi mo na naibibigay. Ito ang rurok ng manipulasyon ni Ricardo, ang gaslighting. Pilit niyang ibinabalik ang kasalanan kay Teresa, ginagawang biktima ang sarili sa kabila ng kanyang pagtataksil. Marahang tumayo si Teresa. Ang tunog ng kanyang pag-atras ng upuan sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos. Roommates? Nakalimutan mo na yata na naging roommates tayo. Dahil gabi-gabi akong gising para hintayin kang umuwi mula sa mga overtime mo na kasama pala ang ibang babae. Nakalimutan mo na bang naging roommates tayo dahil ang buong sahod ko ay napupunta sa mga utang mo habang ikaw ay nagpapakasasa sa mga restaurant kasama ang mga kabit mo? Huwag mong gamitin ang kapabayaan ko bilang dahilan, Ricardo. Pinili mong magtaksil dahil sa tingin mo ay hinding-hindi ako aalis sa tabi mo kahit anong gawin mo. Amen day na sombabuise, ki. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng tatlong mahihinang katok sa pinto ay bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Kapitan Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpabagsak sa mabigat na atmosfera sa loob ng silid. May dala siyang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape at isang folder. Ma'am, your coffee. Pure Barako, just the way you like it. Ang sabi ni Gabriel habang inilalapag ang tasa sa tapat ni Teresa. Ang amoy ng kape ay mas matapang at mas totoo kaysa sa dalang pagkain ni Ricardo. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng paggalang at isang uri ng tahimik na pagkilala sa tunay na pagkatao ni Teresa. Tiningnan ni Gabriel ang supot ng pagkain na dala ni Ricardo. Pagkatapos ay tumingin siya sa Major nang may halong babala. Major, bawal ang pagkain sa ibabaw ng official documents. Baka madumihan ang mga ebidensyang kailangan nating ipasa sa ombudsman.
Mabilis na kinuha ni Teresa ang supot ng siopaw at mami. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ito sa loob ng malaking basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pagkain sa plastik ay tila ang huling tunog ng kanilang ugnayan. "Salamat sa kape, Gabriel," sabi ni Teresa habang marahang humihigop sa kanyang tasa. Ang init ng kape ay nagbigay ng kulay sa kanyang mga pisngi, isang bagay na hindi nagawa ng presensya ni Ricardo sa loob ng maraming taon. "Teresa!" Ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding selos at galit habang nakatingin kay Gabriel. Sino ba ang lalaking ito? Bakit siya kung umasta ay akala mo kung sino? At ikaw, ganoon na lang ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat? Ang taong ito ay ang aking executive officer, Major. At higit sa lahat, siya ay isang lalaking may integridad. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Ang tugon ni Teresa. Lumingon siya kay Gabriel. "Ano ang balita sa garantor ni Ricardo, Captain?" Binuksan ni Gabriel ang folder. "Colonel, kinumpirma na ng aming intelligence unit. Ang pirma sa guarantor form ni Major Ricardo ay kay General Delphine ng Logistics Office, ang parehong general na nag-aproba sa lahat ng maanumalyang procurement ng unit ni Major sa nakaraang 3 taon. Ang balitang ito ay tila isang bombang sumabog sa loob ng opisina. Naputol ang lahat ng drama ni Ricardo. Namutla siya ng husto, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Alam niyang kapag nabuksan ang isyong ito, hindi lang siya ang babagsak, kakaladkarin din niya ang mga taong nagpoprotekta sa kanya. "Mamaling impormasyon yan. Wala akong kinalaman kay General Delphine." Ang nauutal na depensa ni Ricardo, ngunit ang kanyang nanginginig na tinig ay nagtatraidor sa kanya. Kung wala kang kinalaman, bakit ang pangalan mo ang nasa payroll ng kanyang mga ghost employees? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi pwedeng baligtarin. Lumingon si Teresa kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong bakas ng awa. "Major, mayroon kang 12 oras para ayusin ang iyong statement. Pagkatapos niyon, hihilingin ko ang iyong preventive suspension habang isinasagawa ang full investigation. Ngayon, lumabas ka na sa opisina ko." Naglakad si Ricardo palabas. Ang kanyang balikat ay bagsak, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na desperasyon. Nang makalabas siya sa pasilyo, mabilis siyang nagtago sa dulo ng hagdanan at nagdial sa kanyang telepono. "Vanessa, kailangan nating kumilos. Alam na ni Teresa ang tungkol kay General Delphine." Ang bulong ni Ricardo sa kabilang linya. "Hindi na ito tungkol sa atin. Buhay na natin ang nakataya rito. Tawagan mo ang mga tao mo. Kailangan nating patahimikin si Teresa bago pa siya makapagsalita sa harap ng komite." Sa loob ng opisina, naiwang magkasama sina Teresa at Gabriel. Ang katahimikan ay napuno ng tunog ng pag-ikot ng tasa ni Teresa sa semento. "Gabriel, alam kong may binabalak siya." Hindi susuko si Ricardo ng ganoon lang. Ang mahinang sabi ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Ang anino ng matikas na lalaki ay tila isang pananggalang na bumabalot kay Teresa. "Huwag kayong mag-alala, Colonel. Binabantayan ko ang bawat kilos niya. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan kanya muli. Isang beses na siyang nagtagumpay na sirain ka. Pero hanggat nandito ako, hinding-hindi na yon mauulit." Isang maikling sandali ng pagtatama ng kanilang mga paningin ang naganap. Nakita ni Teresa sa mga mata ni Gabriel ang isang uri ng katapatan at pangangalaga na matagal na niyang kinalimutan na umiiral. Naramdaman niya ang isang mahinang kurot sa kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang usbong ng pag-asa na baka. Sa gitna ng digmaang ito, may isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. "Salamat, Gabriel."
ang tanging nasabi ni Teresa. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng madilim na gabi, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Sa loob nito, ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang patibong ay nakahanda na at ang target ay walang iba kundi ang babaeng naglalakas loob na ilantad ang katotohanan. Huwag kang masyadong kampante, Colonel. Ang pag-akyat sa itaas ay masakit kapag ikaw ay biglang itinulak pababa. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng baraha? Ang tinig na yon ay tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Isang boses na hindi pamilyar kay Teresa, ngunit puno ng lason. Matapos ang mahabang araw sa presinto, naglalakad siya mag-isa sa basement parking lot. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa semento ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng panganib. Ang mga ilaw sa kisame ay aandap-andap, nagbibigay ng mga mahahabang anino na tila sumusunod sa bawat kilos niya. Ang amoy ng gasolina at lumang semento ay lalong nagpabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Narating ni Teresa ang kanyang sasakyan, ngunit bago pa niya mailabas ang susi, dalawang lalaki ang biglang lumabas mula sa likod ng malalaking poste. Suot nila ang mga itim na jacket at mga takip sa mukha, ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi katulad ng mga ordinaryong magnanakaw. Sila ay gumagalaw ng may disiplina, tila mga sundalo o pulis na naligaw ng landas. Colonel Teresa Valderrama, ang sabi ng isa sa mga lalaki, habang dahan-dahang inilalabas ang isang bakal na pamalo mula sa kanyang gilid. Masyadong mabilis ang iyong pag-angat. Minsan, kailangang matutunan ng isang tao kung kailan dapat tumahimik at pumikit. Hindi gumalaw si Teresa. Sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso, nanatiling matatag ang kanyang paningin. Alam niyang ito ang ganti ni Ricardo. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Ricardo ba? O ang general na kinatatakutan ninyong malaglag? Ang dami mong tanong, ang sagot ng lalaki sabay sugod. Inihanda ni Teresa ang kanyang sarili para sa isang labanan na alam niyang dehado siya. Ngunit bago pa man dumampi ang bakal sa kanyang balat, isang malakas na tunog ng mabilis na pagtakbo ang narinig mula sa madilim na bahagi ng parking lot. Isang matangkad na anino ang biglang sumulpot at humarang sa gitna ni Teresa at ng mga umatake. Si Kapitan Gabriel. Ang kanyang pagdating ay tila isang bagyong bumungad sa katahimikan. Sa isang mabilis at kalkuladong kilos, nahuli ni Gabriel ang braso ng lalaking may hawak ng bakal. Ang tunog ng pag-ikot ng buto at ang pagbagsak ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong basement. Hindi nagtapos doon, isang malakas na sipa ang ibinigay ni Gabriel sa pangalawang lalaki na nagpadala rito patungo sa pader. Ang tunog ng pagtama ng katawan sa matigas na semento ay tila isang babala sa sinumang magtatangkang lumapit. Ang labanan ay mabilis at walang labis na ingay. Si Gabriel ay parang isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Nang makita ng dalawang lalaki na hindi nila kaya ang lakas ng kapitan, mabilis silang nagpulasan patungo sa kabilang dulo ng parking lot. Iniwan ang kanilang mga sandata. "Hahabulin ko sila, ma'am!" Ang sigaw ni Gabriel. Akmang tatakbo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Teresa sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. "Wag na, Gabriel. Ligtas na tayo," ang mahinang sabi ni Teresa. Doon lamang niya napansin ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Ang galit sa kanyang mga mata ay uent-unting napalitan ng matinding pag-aalala. "Ayos lang ba kayo, Colonel? May masakit ba sa inyo?" Umiling si Teresa. Ngunit ang kanyang paningin ay napunta sa braso ni Gabriel. May isang mahabang hiwa roon na naglalabas ng dugo. Marahil ay nakuha mula sa isang nakatagong patalim ng isa sa mga lalaki. "Nasugatan ka, Gabriel. Pumasok ka sa loob ng sasakyan ko. Gagamutin natin yan." Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay napuno ng tunog ng mabigat na paghinga at ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas.
Kinuha ni Teresa ang first aid kit mula sa compartment. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Gabriel para linisin ang sugat. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot ay tila nagpapaliit sa distansya ng kanilang mga puso. Ang init ng balat ni Gabriel ay nanunuot sa mga daliri ni Teresa, nagbibigay ng isang uri ng kuryenteng matagal na niyang hindi nararamdaman. Bakit mo ginawa iyon? Pwede ka ring masaktan ng malubha. Ang pabulong na tanong ni Teresa habang maingat na binabalot ng benda ang braso ng binata. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katapatan na tila sumusumpa ng proteksyon hanggang sa huling hininga. Ito ang tungkulin ko, Colonel. Hindi lang bilang subordinate mo, kundi bilang isang lalaking hindi hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Masyadod mo ng maraming tiniis na sakit sa nakaraan. Hinding-hindi ko hahayaang madagdagan pa yon sa harap ko. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na kaluluwa ni Teresa. Ang kilig na nararamdaman niya ay hindi katulad ng dati. Ito ay isang uri ng kapanatagan, isang pakiramdam na sa wakas ay may isang taong handang tumayo para sa kanya ng walang hinihinging kapalit. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Marahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel sa loob ng ilang segundo. Isang tahimik na pasasalamat at pagkilala sa isang ugnayang higit pa sa serbisyo. Salamat, Gabriel, sa lahat, ang sabi ni Teresa bago siya dahan-dahang lumayo. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may napansin si Teresa sa sahig ng parking lot. Malapit sa kung saan natumba ang isa sa mga lalaki. Isang maliit na bagay na kumikinang. Pinulot ito ni Gabriel at ipinakita sa kanya. Isang lumang lighters na may nakaukit na pamilyar na logo. Ang logo ng isang elite tactical unit na dati ring pinamunuan ni General Delfin, ang garantor ni Ricardo. Mukhang hindi lang ito simpleng pananakot, Colonel. Ipinadala nila ang sarili nilang mga tao. Ang babala ni Gabriel. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo si Vanessa habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Hindi ito text, kundi isang link sa isang pribadong folder. Nang buksan niya ito, namutla siya ng husto. Ang mga larawan sa loob ay nagpapakita ng kanyang pakikipagkita sa isang kilalang drug lord sa probinsya. Isang sikretong hinding-hindi alam ni Ricardo. Isang brown envelope ang biglang inihulog sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang nasa loob. Ang bawat kasalanan ay may katapat na kabayaran. Maghanda ka na, dahil ang susunod na live stream mo ay ang iyong huling sandali sa kalayaan. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa habang binabasa ang sulat. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito, ngunit alam niyang ang pader na kanyang sinasandalan ay uant-unti ng gumigiba. Ang laro ng paghihiganti ni Teresa ay hindi lang pala nakatuon kay Ricardo. Lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang paghihirap ay isa-isang mahuhulog sa kanyang patibong. Akala niyo ba ang kagandahan at mamahaling gamit ay sapat na para pagtakpan ng baho ng inyong kaluluwa? Sa mundong ito, ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang ikulong, laging makakahanap ng butas para lumabas. Ang tinig ni Teresa ay tila isang bulong ng hangin habang nakaupo siya sa harap ng malaking screen sa kanyang opisina. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag lamang mula sa monitor ang nagbibigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Sa screen, makikita ang isang pamilyar na eksena. Ang live stream ni Vanessa. Suot ni Vanessa ang isang hapit na kulay gintong damit. Pinalilibutan ng mga paper bags ng mga sikat na designer brands at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang tawa ay kasing tingkad ng kanyang make-up. Pilit na ipinapakita sa kanyang libu-libong followers na hindi siya apektado ng anumang gulo sa presinto. Hi my loves! So many of you are asking about my OOTD. This bag is a limited edition. Galing pa itong Paris.
At ang mga bashers, well, let them talk. Success is the best revenge, right? Ang sabi ni Vanessa sa camera habang hinahawi ang kanyang buhok ng may labis na kayabangan. Ang bawat tunog ng notification sa kanyang cellphone ay tila isang mabilis na tibok ng pusong hindi mapakali. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang pag-arte. Sa kabilang dulo, lumingon si Teresa kay Kapitan Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. Ngayon na, Gabriel, buksan mo na ang mga pinto ng kanilang impyerno. Isang mabilis na pagpindot sa keyboard ang ginawa ni Gabriel. Sa loob ng ilang segundo, ang comment section ng livestream ni Vanessa ay tila naging isang nagngangalit na karagatan. Ang mga papuri ay biglang napalitan ng mga link ng mga dokumento, mga larawan, at mga screenshot ng mga utang na hindi binabayaran. Limited edition? Nakita ko yan sa Divisoria last week. Ah, fake! Ang basa ni Vanessa sa isang comment. Ang kanyang ngiti ay biglang nanigas. Ano ba itong mga spam comments na ito? Moderators, block them! Ngunit hindi tumigil ang pagbuhos ng katotohanan. Isang account na nagngangalang Truth Seeker ang nagpost ng isang video sa mismong comment section. Isang video kung saan makikita si Vanessa na nakikipag-away sa isang tindera dahil sa pagbabalik ng isang peking bag na sinubukan niyang ibenta bilang original. Kasunod nito ay ang mga larawan ng kanyang mga unpaid credit card bills na umabot na sa milyon. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Inggit lang kayo. Ang sigaw ni Vanessa sa camera. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Ang libo-libong likes ay biglang napalitan ng mga angry at laughing emojis. Ang kanyang palasyo ng salamin ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalaking lamat. Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ni Vanessa. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang putok ng baril na nagpagulat sa lahat ng manonood. Pumasok si Ricardo, gusot ang uniforme at puno ng pawis ang muka. Hindi niya alam na nakalib pa ang kamera. Vanessa, ano itong nababalitaan ko? Ni-freeze na ang lahat ng accounts ko. Sinasabi ng bangko na pati ang bahay na tinitirhan natin ay may notice of eviction na. Ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng matinding puot at panunumbat. Ricardo, tumahimik ka. Nakalive ako. Ang pabulong na sigaw ni Vanessa. Pilit na itinatago ang cellphone, ngunit huli na ang lahat. Napanood ng buong mundo ang marahas na pag-aaway ng magkasintahan. Wala akong pakialam sa live mo. Sinira mo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa mga luho mo at sa mga koneksyon mo sa mga ilegal na tao, hindi ako babantayan ng CIDG. Ngayon, wala na akong pera. Wala na akong career. At ang nanay ko ay nasa kalsada na. Dinakma ni Ricardo ang braso ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bitawan mo ako. Ikaw ang lumapit sa akin, di ba? Ikaw ang nagnakaw sa pondo ng unit mo para lang mabili ang mga gusto ko. Huwag mo akong sisisihin dahil pareho tayong ganid. Ang ganti ni Vanessa habang pilit na kumakawala. Napanood ng libu-libong tao ang kanilang paglalabasan ng baho. Ang imahe ng perfect couple ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng 2 taong naglalaban para lamang iligtas ang sariling balat. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Sa opisina ni Teresa, ang katahimikan ay tila isang awit ng tagumpay. Marahang iniangat ni Teresa ang kanyang tasa ng kape. Ang amoy ng barako ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong mapagmataas ay ang makita ang sarili nilang kahihiyan sa harap ng mga taong pinagmalakihan nila. Ang mahinang sabi ni Teresa. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran ng kanyang upuan. Colonel, hindi lang reputasyon ang nawala sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Ricardo sa live,
May sapat na tayong ebidensya para sa isang warrantless arrest sa kasong malversation of public funds. At si Vanessa, ang kanyang mga koneksyon sa ilegal na droga, ay automatiko na ring dadaan sa investigasyon. Tumingin muli si Teresa sa screen. Nakita niya si Ricardo na pilit na binubuksan ng isang vault sa gilid ng kwarto, habang si Vanessa ay umiiyak at nagsisigaw sa sahig. Ang 2 taong ito, na dating nag-iisip na sila ang may-ari ng mundo, ay mukhang mga desperadong daga na nakulong sa isang bitag. Hindi ko akalain na ganito kabilis guguho ang lahat, ang bulong ni Teresa. Ito ang bunga ng iyong pagtitiis, si Teresa. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero laging dumarating. Ang tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng init na nagparamdam kay Teresa na hindi na siya nag-iisa sa labang ito. Ngunit sa gitna ng kanilang panunood, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen ni Teresa mula sa isang hindi kilalang account na may pangalang AA. Cornell. Ang vault na sinusubukang buksan ni Ricardo ay hindi naglalaman ng pera. Naglalaman ito ng mga dokumentong mag-uugnay sa iyong ama sa isang lumang kaso ng korupsyon. Bantayan mo ang iyong likuran. Nanigas si Teresa. Ang kanyang hawak na tasa ay bahagyang nayanig, nagdulot ng maliliit na ripples sa kape. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong takot. Gabriel, sino si AA? At ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa papa ko? Bago pa makasagot si Gabriel, ang tunog ng isang malakas na pagsabog sa kabilang dulo ng lungsod ay umanig sa mga bintana ng presinto. Ang itim na usok ay nagsimulang pumailan lang sa madilim na langit, sa direksyon mismo ng bahay kung nasaan sina Ricardo at Vanessa. Walang puwang ang awa sa taong sarili lang ang iniisip. Ang akala mong huling alas ay siya palang maglulubog sa iyo sa sarili mong hukay. Ang usok mula sa sumabog na bahay ay tila isang maitim na kumot na bumabalot sa gabi. Ngunit sa loob ng isang madilim at mabahong motel sa gilid ng syudad, mas nakakasulasok ang amoy ng takot at desperasyon. Si Ricardo ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang unipormeng dati ay malinis at kagalang-galang, ay punit-punit na at puno ng mantsa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa isang maliit na vault na nailigtas niya mula sa apoy. Ang vault na naglalaman ng kanyang huling pag-asa para makatakas. Ricardo, anak, kailangan nating pumunta sa ospital. Ang presyon ko, hindi ko na kaya. Ang mahinang daing ni Doña Carmen mula sa sulok ng kwarto. Ang matanda ay nakasalampak sa sahig. Yakap-yakap ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga natitirang alahas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Tumahimik ka, Nay. Wala tayong oras para sa drama mo. Ang singhal ni Ricardo hindi man lang tinitingnan ang kanyang ina. Ni-freeze na ni Teresa ang lahat. Ang tanging paraan para makaalis tayo sa bansang ito ay kung maibebenta natin ang lupa mo sa probinsya. Nasaan ang titulo? Ibigay mo sa akin. Pero Ricardo, iyon na lang ang natitira sa akin. Iyon ang pamana ng tatay mo. Paano na ako kung mawawala pa yon? Ang pagmamakaawa ng matanda, ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Sa isang marahas na kilos, tumayo si Ricardo at nilapitan ng kanyang ina. Dinakman niya ang balikat ni Doña Carmen at niyugyug ito ng malakas. Wala na tayong pagpipilian. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi mo ako kinonsinti sa mga luho ko at kung hindi ka naging gahaman sa pera ni Teresa, hindi tayo aabot sa ganito. Ngayon, ibigay mo sa akin ang titulo o may iwan ka rito na nabubulok. Ang mga salitang pabigat at walang silbi na dati ay ibinabato nila kay Teresa ay ngayon ay ibinabato na ni Ricardo sa sarili niyang ina. Ang karma ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita kay Doña Carmen ng bawat sakit na idinulot niya sa kanyang dating manugang. Sa huli, dahil sa takot sa sariling anak, nanginginig na iniabot ni Doña Carmen ang dokumento. Kinuha ito ni Ricardo ng walang pasasalamat.
Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. May kakausapin lang ako para sa flight natin. Iniwan ni Ricardo ang kanyang ina sa loob ng madilim na kwarto. Isinara ang pinto ng malakas at hindi na muling lumingon. Samantala, sa presinto ng pulisya, si Teresa ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang balita tungkol sa pagsabog ay mabilis na kumalat, ngunit alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Pumasok si Kapitan Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso habang hawak ang isang tablet. Kolonel, nakita ng aming tracker ang signal ni Ricardo sa isang lumang motel sa labas ng syudad. Ngunit may masamang balita. May nakakita kay Doña Carmen na naglalakad sa kalsada, mag-isa at tila nawawala sa sarili. Iniwan siya ni Ricardo. Ang ulat ni Gabriel, isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya pa ang tunog ng isang marahas na pagtulak sa pinto ng lobby ay narinig. Si Doña Carmen, na may gulugulong buhok at basang duster, ay pumasok sa presinto. Ang mga pulis ay nagtangkang harangan siya, ngunit nang makita siya ni Teresa mula sa itaas, marahan itong bumaba. "Teresa, anak." Ang nauutal na tawag ni Doña Carmen nang makita ang kolonel. Lumuhod ang matanda sa sahig, sa mismong lugar kung saan niya dati ininsulto si Teresa. "Patawarin mo ako. Ang anak ko. Si Ricardo. Iniwan niya ako. Kinuha niya ang lahat. Wala na akong mapupuntahan. Maawa ka sa akin, Teresa. Kahit gawin mo na akong katulong sa bahay mo, huwag mo lang akong pabayaan sa kalsada." Tinitigan ni Teresa ang matandang babae. Naalala niya ang gabi na pinalayas siya nito sa gitna ng ulan nang walang dalang kahit ano. Naalala niya ang bawat lait at bawat sampal ng mga salitang binitawan nito. Ngunit sa halip na galit, isang malalim na kapayapaan ang naramdaman ni Teresa. Ang paghihiganti ay wala na sa kanyang puso. Ang tanging natira ay ang katarungan. "Madam, hindi mo na kailangang magmakaawa." Ang mahinahong sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang pait, ngunit puno ng pinalidad. "Ngunit hindi kita pwedeng tanggapin sa bahay ko. Ang bawat sulok ng lugar na yon ay may bakas ng sakit na ibinigay niyo sa akin. At hindi rin kita pwedeng gawing katulong dahil ang bawat tao ay may dignidad na hindi dapat tinatapak-tapakan." Dinukot ni Teresa ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang sapat na pera para sa pamasahe at pagkain sa loob ng ilang araw. "Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo bilang isang tao, hindi bilang manugang mo. May bus na aalis papunta sa probinsya niyo mamayang gabi. Mas mabuting doon ka na lang mamuhay ng tahimik." Inilagay ni Teresa ang pera sa nanginginig na kamay ni Doña Carmen. Ang tunog ng pagdampi ng mga barya at papel sa palad ng matanda ay tila isang tunog ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. Tumayo si Teresa at tumalikod. Hindi na muling lumingon sa umiiyak na matanda. "Gabriel, kamusta ang paghahanap kay Ricardo?" Ang tanong ni Teresa habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina. "Papunta na siya sa airport, Colonel. May tumutulong sa kanya na makalusot sa security gamit ang isang pekeng diplomatic passport." Sagot ni Gabriel habang mabilis na naglalakad sa tabi niya. "Ngunit may nakita kaming kakaiba. Ang taong nag-ayos ng flight niya ay ang parehong tao na nagpadala sa inyo ng mensahe tungkol kay General Antonio." Tumigil si Teresa sa paglalakad. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ibig mong sabihin, ang taong nagpapabagsak kay Ricardo ay ang parehong tao na nagbabanta sa pamilya ko? Sino ba talaga ang naglalaro sa ating lahat? "Hindi ko pa alam, ma'am. Pero kailangang mahuli natin si Ricardo bago siya makasakay sa eroplano. Siya lang ang tanging makakapagbigay sa atin ng sagot kung sino si AA." Mabilis na sumakay sina Teresa at Gabriel sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay tila isang karera laban sa oras. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa airport, isang itim na sasakyan ang tahimik na sumusunod sa kanila mula sa malayo.
Sa loob ng airport, si Ricardo ay nakatayo sa dulo ng boarding gate, suot ang isang malaking sombrero at salamin. Hawak niya ang kanyang pekeng pasaporte, ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Malapit na siyang makatakas, isang hakbang na lang. Ngunit bago pa man niya maiabot ang kanyang boarding pass sa attendant, isang malamig na tinig ang narinig mula sa kanyang likuran. Masyadong maaga para magbakasyon, Major. Ang tiket mo ay hindi papuntang ibang bansa, kundi papuntang rehas. Lumingon si Ricardo at nakita niya si Teresa, kasama ang isang pangkat ng mga armadong pulis. Ang liwanag ng airport ay sumalamin sa mga medalyang nasa dibdib ni Teresa, tila isang liwanag na naglalantad sa lahat ng kanyang kadiliman. Ngunit sa likod ni Teresa, napansin ni Ricardo ang isang lalaking may hawak na sniper rifle mula sa itaas ng viewing deck, nakatutok ng direkta sa puso ng colonel. Teresa dapa, ang sigaw ni Ricardo. Sa unang pagkakataon ay tila may bakas ng totoong takot para sa buhay ng kanyang dating asawa. Sa huling sandali ng iyong pagtakas, hindi ang ibang bansa ang iyong hantungan, kundi ang madilim na rehas na ikaw mismo ang nagpanday sa pamamagitan ng iyong mga kasalanan. Ang sigaw ni Ricardo ay tila isang babalang bumasag sa abalang atmosfera ng airport terminal. Sa isang kisap mata, bago pa man lubos na maunawaan ni Teresa ang nangyayari, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na humila sa kanya pababa. Si Gabriel, na may reflexes ng isang sanay na mandirigma, ay mabilis na yumakap sa kanya at itinulak siya patungo sa likod ng isang makapal na haliging semento. Ang matalim na tunog ng pagtama ng bala sa salamin ng viewing deck ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng malakas na pagkakabasag ng mga kristal na bumagsak sa sahig na tila mga butil ng yelo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsisigaw at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, lumilikha ng isang kaguluhan na tila isang dambuhalang alon. Ang amoy ng pulbura at ang tensyon sa hangin ay naging kasing bigat ng tingga. "Manatili ka rito, Kolonel. Huwag kang gagalaw." Ang maawtoridad na utos ni Gabriel, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa itaas. Inilabas niya ang kanyang baril. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kalkuladong bilis. Sa kabilang dulo, nakita ni Teresa si Ricardo na nagtatangkang samantalahin ang kaguluhan para tumakas patungo sa exit. Ngunit ang lalaki ay natigilan nang makita ang mga operatiba ng CIDG na nakapalibot na sa lahat ng lagusan. "Major Ricardo, huwag mo nang subukan!" Ang sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nanaig sa ingay ng paligid. Napasandal si Ricardo sa pader. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Ang sniper sa itaas ay biglang nawala. Marahil ay natakot sa mabilis na pagresponde ng mga awtoridad. Sa gitna ng katahimikan na unti-unting bumabalot matapos ang putok, dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa likod ng haligi. Inayos niya ang kanyang uniforme, ang kanyang muka ay tila isang ukit sa bato. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Naglakad si Teresa palapit kay Ricardo. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ng airport ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ang bawat pulis at sundalo sa paligid ay tumabi. Nagbibigay daan sa babaeng sa loob ng 5 taon ay itinuring na walang silbi. Ngunit ngayon ay kinatatakutan ng lahat. "Sino ang nagpadala ng sniper, Ricardo?" Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na kayang humiwa sa kaluluwa. "Si General Delfin ba? O ang misteryosong si AA?" Tumawa si Ricardo ng mapait. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at huling hirit ng kayabangan. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Teresa? Isang maliit na isda lang ako sa karagatang ito. Ang taong kinakalaban mo ay kayang burahin ang pangalan ng tatay mo sa kasaysayan sa isang iglap lang. Kung gayon, mas mabuting sumama ka sa amin at magsalita bago ka pa tuluyang patahimikin ng mga taong pinoprotektahan mo."
ang sabi ni Teresa. Lumingon siya kay Gabriel at tumango. Mabilis na lumapit si Gabriel kay Ricardo. Ang tunog ng paglapat ng bakal na posas sa mga pulso ni Ricardo ay tila isang huling nota sa isang malungkot na simponya ng kanyang pagbagsak. Sa harap ng maraming pasahero at mga dating kasamahan sa serbisyo, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ng tsapa sa dibdib ni Ricardo. Sa isang marahas na kumpas, binunot niya ang tsapa mula sa uniforme nito. Mula sa araw na ito, hindi ka nakabilang sa hanay ng mga mararangal na kawal ng bayan. Ikaw ay isang kriminal, Ricardo. Isang kriminal na nanakawan ng sariling bansa at nanakit sa mga taong nagmahal sa'yo. Ang bideklarasyon ni Teresa. Inihulog niya ang tsapa sa sahig, isang tunog ng pagbagsak ng bakal na sumisimbolo sa tuluyang pagkawasak ng dangal ni Ricardo. Napaiyak si Ricardo, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding hiya. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng terminal, tila bawat mata ng mga tao ay nakatusok sa kanya na parang mga karayom. Ang lalaking dati ay naglalakad nang may mataas na noo ay isa na lamang ngayong basang sisiw na nakayuko at walang kapangyarihan. Naiwang mag-isa sina Teresa at Gabriel sa gitna ng terminal. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga basag na salamin ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Nararamdaman ni Teresa ang biglang pagbuhos ng pagod sa kanyang buong katawan. Ang adrenalina ay unti-unti nang nawawala. Napahawak siya sa braso ni Gabriel para balansehin ang kanyang sarili. "Tapos na, ma'am. Hawak na natin siya," ang mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Marahan niyang inalalayan si Teresa. Ang kanyang kamay sa likod ng kolonel ay nagbibigay ng init at katiyakan. "Hindi pa, Gabriel. Ang babala ni AAR. Ang tungkol sa papa ko." Ang bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata, ay puno ng bagong pangamba. "Kailangang malaman ko ang katotohanan. Hahanapin natin ang sagot, Teresa. Hindi kita iiwan sa laban na ito," ang pangako ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang ugnayan sa pagitan nila ay hindi na lamang tungkol sa tungkulin. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng bagyo. Habang naglalakad sila palabas ng airport, isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot palayo. Sa loob ng sasakyan, isang lalaki ang nagbaba ng kanyang binoculars. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Failed ang sniper. Hawak na siya ni Teresa Valderrama, ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Ano ang susunod na utos, General Antonio?" Nanigas ang hangin. Ang pangalang binanggit ng lalaki ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Kung ang sariling ama ni Teresa ang nasa likod ng lahat, sino na lamang ang maaari niyang pagkatiwalaan? Hindi sapat ang salitang patawad para buuin ang isang pusong ilang taon mong dinurog ng may ngiti sa iyong mga labi. Ang kapatawaran ay hindi para sa iyo, kundi para sa aking katahimikan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal kay Teresa habang naglalakad siya sa pasilyo ng charity ward. Ang bawat tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang mabigat na paalaala ng kanyang nakaraan. Huminto siya sa tapat ng isang kama kung saan nakahiga ang isang matandang babae na halos hindi na makilala. Si Doña Carmen, ang dating mapagmataas na biyenan, na noon ay palaging suot ang kanyang pinakamamahal na mga alahas, ay nakasuot na lamang ngayon ng kupas na hospital gown. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa stroke, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya ay ngayon ay puno na lamang ng tubig at pagsisisi. Nang makita ni Teresa, sinubukan ng matanda na magsalita. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay mga ungol na puno ng sakit. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na gustong abutin ang kamay ni Teresa. Tila nagmamakaawa para sa isang huling piraso ng awa. Ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tibok ng takot.
Tiningnan siya ni Teresa ng walang galit. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na nagdadala ng lahat ng bigat ng 5 taon na pagtitiis. Marahan niyang inilapag ang isang envelope sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Binayaran ko na ang lahat ng hospital bills mo hanggang sa makalabas ka, madam. Ang mahinang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin, ngunit may pinalidad. Inayos ko na rin ang paglipat mo sa isang maayos na tahanan para sa mga matatanda sa probinsya. May mga nurse na mag-aalaga sa iyo doon, pero ito na ang huli. Ang huling pagkakataon na makikita mo ang mukha ko. Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan kita, kundi dahil tao rin ako, hindi katulad nyo. Umiyak ng tahimik ang matanda. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang unan. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang paghingi ng tawad na huli na para sa lahat. Tumalikod si Teresa. Ang kanyang anino sa sahig ay tila isang mahabang guhit na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Pagkatapos niyon, nagtungo si Teresa sa detention center kung saan nakakulong si Ricardo. Ang tunog ng pag-ikot ng mga susi at ang pagbukas ng mga bakal na rehas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kawalan ng kalayaan. Nakaupo si Ricardo sa loob ng isang madilim na selda. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng kayabangan. Nang makita niya si Teresa, mabilis siyang lumapit sa mga rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Teresa, honey, alam kong mahal mo pa ako. Please, bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magpapakabait na ako. Pangako. Magtatrabaho ako ng marangal. Bubuuin nating muli ang pamilya natin. Inilabas ni Teresa ang annulment papers mula sa kanyang folder. Ipinasok niya ito sa pagitan ng mga rehas. Pirirmahan mo ito, Ricardo. At gawin mo ito nang may natitira pang katiting na dangal sa pagkatao mo. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay noong gabi na pinalayas mo ako sa ulan. Teresa, please, maawa ka. Pinoprotektahan lang kita kaya ko sinabing dapa ka sa airport. Mahal pa rin kita. Ang pagsusumamo ni Ricardo, lumuhod siya sa sahig at pilit na inaabot ang paanan ni Teresa. Ang pagliligtas mo sa akin sa airport ay hindi pambayad sa 5 taon ng pagtrato mo sa akin na parang basahan. Ang malamig na sagot ni Teresa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita hinayaang mamatay doon ay dahil gusto kong mabuhay ka nang matagal sa loob ng seldang ito. Gusto kong bawat gabi, ang tanging marinig mo ay ang tunog ng sarili mong konsensya na nanunumbat sa lahat ng sinayang mo. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang panulat at nanginginig na pinirmahan ng dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang huling patak ng dugo mula sa kanilang patay na relasyon. Iniwan ni Teresa ang selda nang hindi na muling tumingin sa lalaking minsang naging mundo niya. Ang katahimikan ng presinto ay tila isang malakas na sigaw ng kalayaan para sa kanya. Sa labas, naghihintay si Kapitan Gabriel sa tabi ng sasakyan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang liwanag na punong-puno ng pag-asa. Nang makita niya si Teresa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting nagsasabing, nandito ako. Ayos lang ba kayo, Colonel? Ang tanong ni Gabriel habang marahang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sa wakas, Gabriel, malaya na ako. Ang bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naniningkad, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa liwanag ng isang bagong simula. Pero ang tungkol sa papa ko, kailangan nating malaman ang totoo. Nagtinginan silang dalawa ng malalim. Sa sandaling iyon, narating ni Teresa ang kanyang pinakamahalagang tagumpay. Hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang paghilom ng sarili niyang kaluluwa. Ang bawat sakit ng nakaraan ay tila mga tuyong dahon na tinatangay na ng hangin. At sa harap niya ay isang malawak at maliwanag na kalsada
Nakasama ang isang lalaking handang maglakad sa tabi niya, hindi bilang boss, kundi bilang kapareha sa buhay. Wala nang dapat ipangamba, Teresa, kasama mo ako. Ang huling sabi ni Gabriel bago sila dahan-dahang umalis palayo sa madilim na pasilyo ng nakaraan. Ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na bukang liwayway at para kay Teresa, ang liwanag ng umagang ito ay ang pinakamaganda sa lahat. 3 taon na ang lumipas mula nang ang malakas na bagyo ng pagtataksil ay sumubok na dumaing sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na mawasak, siya ay muling nabuo, mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Sa loob ng malawak at marangyang opisina na dati ay pinamumunuan ng kanyang ama, nakatayo si Teresa sa harap ng bintana. Suot niya ang kanyang general's uniform. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang ama, si General Antonio, ay nagretiro na ng may dangal matapos mapatunayan na ang misteryosong AA o Antonio's Alley ay isang lihim na grupong itinatag niya noon para subukin ang katapatan ng kanyang mga tauhan. Hindi ito isang banta, kundi isang huling pagsubok para kay Teresa kung handa na ba siyang humawak ng mas mataas na kapangyarihan. Napatawad na ni Teresa ang kanyang ama. Naintindihan niya na sa mundo ng serbisyo, ang katotohanan ay kailangang dumaan sa apoy. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang piraso ng pahayagan. "Ma'am, may balita po mula sa Bureau of Corrections," ang sabi nito nang may pag-aalangan. Kinuha ni Teresa ang dyaryo at binasa ang isang maliit na kolum sa gilid. Si Ricardo ay pumanaw na sa loob ng infirmary ng kulungan dahil sa komplikasyon sa baga. Walang naging malaking gulo, walang huling livestream, at walang kahit sinong dumalo sa kanyang huling sandali. Ang lalaking dati ay nangarap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panlilinlang ay namatay na mag-isa at nakalimutan ng lahat. Marahang ibinaba ni Teresa ang pahayagan. Inasahan niya na baka makaramdam siya ng saya o kahit katiting na pait. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang isang malalim at magaang paghinga. Ang kanyang kapatawaran para kay Ricardo ay hindi dahil karapat-dapat ang lalaki rito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinatawad niya ang nakaraan para bigyan ng kanyang sarili ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait. Sa pagkamatay ni Ricardo, tuluyan na ring namatay ang huling bakas ng sakit sa kanyang kaluluwa. Nang sumapit ang gabi, nagmaneho si Teresa pauwi sa isang maaliwalas na bahay sa labas ng syudad. Ang bahay na ito ay hindi puno ng mga gintong palamuti o mga gamit na galing sa Nakaw. Ito ay puno ng mga halaman, mga libro, at amoy ng sariwang luto na pagkain. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakapagpahinga. "Welcome home, my general," ang isang pamilyar at malalim na boses mula sa kusina. Lumabas si Gabriel, suot ang isang apron at may hawak na sandok. Ang kanyang mukha ay mas relax na ngayon at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hinding-hindi nagsasawa. Marahan niyang inilapag ang sandok at lumapit kay Teresa. Sa isang banayad na kilos, kinuha ni Gabriel ang sombrero ni Teresa at inilapag ito sa mesa. "Kare-kare ang niluto ko, pero sa pagkakataong ito, wala itong halong luha at pagod. Masaya nating kakainin ito." Ang bulong ni Gabriel habang marahang niyayakap si Teresa mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang kanyang matatag na braso sa paligid ng baywang ni Teresa ay nagparamdam sa kanya na siya ay ligtas, na sa wakas, nahanap na niya ang totoong kahulugan ng salitang tahanan. "Salamat, Gabriel, sa pananatili sa tabi ko kahit noong ako pa ang pinakamahirap na mahalin." Ang tugon ni Teresa habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Ang tunog ng tibok ng puso ni Gabriel ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang mga pangamba.
Nahanap na ni Teresa ang kanyang binyen, kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ang lahat ng sugat ay nagiging peklat na nagsisilbing medalya ng katapangan. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa ibang tao, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan at pinoprotektahan ang sarili niyang dignidad. Sa hapagkainan, habang nagtatawanan silang dalawa at nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap, naalala ni Teresa ang babaeng basang-basa sa ulan, 3 taon na ang nakalilipas. Kung makakausap niya ang babaeng iyon, sasabihin niya rito, huwag kang matakot mabasag dahil ang bawat piraso mo ay muling mabubuo bilang isang mas makinang na sining. Ang kwento ni Teresa ay hindi lamang tungkol sa isang kasal na nasira o isang karerang nabuo muli. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang kaluluwa mula sa mga abo ng pait. Sa huling sandali ng gabi, habang nakatitig si Teresa sa mga bituin sa langit, alam niya na kahit anong bagyo pa ang dumating, hinding-hindi na siya muling lulunod. Dahil ngayon, siya na mismo ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling landas, Kalinga.